Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, Madam P, yan yung Facebook page ko, guys. Follow nyo rin ako dyan. Unifree, Unicorn Princess Tarot, yan yung aming TikTok. Let's start your reading. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. If you don't like the way I read, pwede ka namang mag-next video. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. This is general love reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Kung makakarelate ka, pwedeng hindi 100%. At pwedeng magkapalit-palit ang roles depende sa situation ninyo. Diba? Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng person mo yon. Kahit sinasabi kong person mo, pwedeng ikaw yon. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Let's start your reading, Libra. The Chariot, followed by the Strength card. So, I feel like yung iba sa inyo, pwedeng, parang yung iba sa inyo, hindi ka ganun ka-sweet. I mean, Libra, they're the zodiac sign na parang very romantic. Or, yeah, one of the zodiac sign na talagang romantic kasi Libras is ruled by the planet of Venus, which is the planet of love and beauty. So, nandun yung sweet ka dapat or romantic ka dapat na tao. Pero, parang hindi ka na ganun. Or hindi ka talaga ganun. Or hindi ka caring. Anyway. Lalo na pagdating sa relationship. Yung iba naman kasi sa inyo, kaya ka nagiging ganun, yun ay dahil it could be yung energy mo is depende rin sa partner mo. 'Di ba? Kasi Libra represents the weighing scale eh. So, ngayon, pinapantayan mo kung ano yung energy ng person mo. So, kung yung person mo is ganito, nagiging ganun ka rin. Kung yung person mo is, I highly suggest talaga, if you will choose a person na either ka-level mo or mas mataas sa'yo. You know what I mean? Kasi nga, yung Libra, they represents the symbol of a weighing scale. So, ang mangyayari niyan, papantayan mo yung person mo eh. Maganda sana kung yung person na makakakonect mo is kayang pumantay sa'yo. 'Di ba? Kung kaya niya pumantay sa'yo, maganda. Paangat kayo ng paangat, 'di ba? You will try to, paangatin ang bawat isa. Paano kung hindi? Kung parang kahit anong hila mo sa kanya, ganun at ganun siya, mahirapan ka. You cannot balance or no one will balance you. This person cannot balance you. Hindi kayo mag-work out or hindi magiging maayos ang relationships talaga. So, for those of you na may chance pa pagdating sa relationship, pagdating sa pag-choose ng partner, yun yung advice ko, no? Kasi, the more na naiintindihan mo yung sarili mo, yun yung, para doon sa mga nakapagpa-astrological reading na dyan sa akin. That is my advice according to your zodiac. And ngayon, yung Libra, yun ang pinaka-advice talaga dyan. Bakit ko nababanggit yun? Kasi nakukuha ko dito sa energy mo, pumapantay ka sa energy ng person mo, which is, hindi ka naman talaga ganun. Nagiging ganun ka lang kasi nahahawa ka sa kanya. Ngayon, with the 7 of Wands, yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon ka ng mga problems, or maybe yung iba, status, no? Pagdating sa status ng buhay mo, medyo naiiba or pangit ang tingin ng ibang tao sa'yo kasi dahil dito sa person na to. Kumbaga, okay ka naman, pero pag tinignan yung person mo, parang nahahawa ka na, pumapangit na rin yung tingin sa'yo ng ibang tao, or okay ka naman Libra, ganito ka naman, or mataas ang tingin sa'yo ng ibang tao, pero pagdating sa person mo, parang ababa. Ganun. So, you get what I mean? Nahihila ka. So, ito yung nakikita ko ha. Kaya binibigyan na kita ng advice agad. But, nakikita natin, yung iba sa inyo, silaw ka sa pag-ibig, Ace of Cups. This is you na parang, Justice card is here. This is Libra energy. So,
Ngayon, hindi ka nagiging isang Libra. Parang nangyayari, ikaw yung nahihila pababa. So, para doon sa iba sa inyo, kung may chance ka pa, now is your time to, ayusin. Love yourself. Tingnan mo yung sarili mo. What do you think of yourself? Kasi pag tinignan mong, ay yung iba sa ibang Libra sa inyo ha, papatol sila sa mas below sa kanila kasi, why? Hindi nila nakikita mataas yung sarili nila. Mahina ang self-confidence. And you will feel na parang, hindi ko siya deserve kasi masyado siyang mataas para sa akin. So, dito ako sa mas mababa sa akin papatol kasi ito mas deserve ko. And it is because hindi ganun kataas ang tingin mo sa sarili mo. Okay? Nagiget mo yung point? So, kailangan maging mataas ang tingin mo sa sarili mo para maging mataas din yung makuha mo, yung ka-level mo. Embrace your shadow side, guys. Embrace your shadow side. Sana may sense yung sinasabi ko. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag mong pilitin, ibigay mo sa iba yung reading. Sa astrological chart kasi, guys, sa astrology, para doon sa mga nagpapa-astrology na sa akin, the more na alam mo yung ugali mo, the more na alam mo yung kung ano ka talaga as a person, maintindihan mo kung ano yung mga bagay na mas mag-work out para sa'yo, including relationship. And ito, in-explain ko sa iyo, ganun talaga ang ugali ng Libra. Kaya, ganito ang piliin mo kasi ito yung mas mag-work out sa'yo para para umangat ka. 'Di ba? Yung iba kasing Libra dyan, masyadong mabait. Masyadong mabait. Ayan, the Sun is here and the Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. The Sun. The Moon. Wow. This is it could be twin flame connection, yung iba, Sun and Moon ha. Okay, yung person na nakakonect mo sees you as the sun. You are brightly shining. And the Page of Swords, kaya lang masyado siyang immature mag-isip. Maybe emotionally, maybe literal na sa isip niya. Pero attracted siya sa'yo, nakikita ka niya as someone who is very beautiful, babae man or lalaki, LGBTQIA+. Okay. I feel like may mga kakulangan siya or may mga energy regarding a mother. So, pwedeng nakikita niya yung mother niya sa'yo, or kumbaga pwedeng may mga bagay na ayaw niyang maulit because nakikita niya yung experience ng mother niya through you. You know what I mean? And yan, ayaw niya maulit. So, part of this person is, I feel like hindi pa siya nahi-healed sa kanyang shadow side na tinutukoy. Pwedeng hindi pa niya na-embrace yung kanyang shadow, yung kanyang past. There's unhealed trauma, emotionally, etc. So, emotions niyo sa isa't isa nito person na to. Ace of Cups. You love the person. Two of Swords. Kaya lang may separation sa inyo nitong person na to. And you do have the Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. You're being wishy-washy. Hindi mo alam kung anong gusto mo talaga. Well, you are a Libra. You're indecisive. Kaya talagang, hindi mo alam, gusto ko ba siya? Ituloy ko ba itong connection na to? Mag-expect ba ako? Whatsoever. Kaya may ganun kang energy. Well, I understand. You are a Libra. You're indecisive. Hindi mo alam. Pero you love the person. Mahal mo yung tao. Emotions niya for you. Eight of Wands. The Knight of Swords. And the Four of Swords, wala siyang ginagawang wala siyang ginagawang action, guys. Wala siyang pwedeng alam niyang nandyan ka or alam niya kung paano makipag-connect, communicate sa'yo whatsoever, pero wala siyang ginagawang action dito. Eight of Wands, I feel like because of family-related issues, kung bakit niya ginagawa yon. Knight of Swords is here. I feel like may nag-uutos sa kanya. Yan. May nag-uutos sa kanya, yung kung ano yung mga gagawin niya, etc. So, well, I want to know yung emotions niya para sa'yo. Emotion niya para sa'yo, you do have here the Hermit. This is Virgo energy. Sa ngayon, hindi niya maintindihan kung ano yung emosyon niya para sa'yo. Pero
pero gusto ka niya eh. Well, I see this person attracted sa'yo. Hindi niya maintindihan kung ano nagugustuhan niya sa'yo. But this person, interesado siya sa'yo. And I feel like, if ever na pag-uusapan or may kipag-usap siya sa iba regarding sa inyong dalawa, pwedeng hindi maintindihan ng ibang tao yung sitwasyon or nararamdaman niya. So, oh, ayun, may nakita pa tayo dito. Yung iba sa inyo, nasasaktan yung person na to. Kasi wala siya magawa. Parang feeling niya wala ka na, ganun. And at the same time, yung person na to could be stuck in a situation. So anyway, what will happen in the near future sa inyong dalawa? The Tower and the Three of Pentacles. Okay. Ito. Hindi ko ito kukunin masyadong marami. Okay. Bottom of the deck, you do have here the Temperance. Meron tayo ditong Five of Pentacles at saka Ten of Swords. Well, actually, nakita tayo ng ending sa connection sa relationship or communication sa inyong dalawa. Five of Pentacles. I feel like medyo mahirap ma-achieve yung mga wishes ninyo sa isa't isa. For now, if you like this person, I feel like with the Three of Pentacles, medyo, I mean, if this is your twin flame, you can manifest your twin flame. Pero, masyado na kasi siyang malayo or yung connection ninyo medyo mahirap talaga. Tapos, alam mo yung the more na nagkakalayo kayo, the more na nagiging imposible yung connection, tapos the more na nagiging mahirap din or imposible na i-reconnect itong connection ninyo. But, for now, ganun yung nakukuha natin. Sabi ko yung iba, if you want to manifest your person, feel free to do so. Pero, the will, nakita tayo ng pagbabago dito, pagdating sa communication. What's with this? Page of Cups is here. The High Priestess. Well, I can see drunk text, drunk connection, communication. The Devil. Yung iba sa inyo, kung may communication kayo, there's a possibility of ending of that communication, especially may kinalaman sa drunk text, drunk message. Alam mo yun, lasing, tas nag-text, nag-chat, tumawag, ganito, ganyan. And then the devil could be alert, and then there's a possibility na magkaroon ng pag-aaway, 5 of Wands, that would lead into separation or ending. So be careful, mag-ingat. And yung iba naman sa inyo, if you do have separation, there's a possibility of message na gawin or ipadala through, when someone is nandun sa may malakas ang loob. So it could be a drunk text or drunk message. Nakita din tayo dito ng pag-aaway. Actually, there's definitely an ending which depende pa yan sa sitwasyon ninyo. Some of you, it will be an ending na masakit. Some of you, it will be an ending na masakit kasi may mga bagay na mag-e-end or ile-let go for this connection na mag-work. Guys, medyo magulo yung reading kasi iba-ibang connection at sitwasyon ang nakikita natin dito. But for you, kasi iba-ibang scenario yung iba, there's a possibility, ito talaga, may ending talaga. Kung magkakaroon ng reconnection sa inyo, may ending pa rin. Okay? Hindi man sa connection ninyo, pero sa mga, hindi sa connection ninyo, but rather, ending sa mga kanya-kanya ninyong buhay. Like, for example, may i-end ka sa sitwasyon mo, may i-end siya sa sitwasyon niya, o ending pa rin yun. Bago magkaroon ng reconnection sa inyo, may ending sa'yo, may ending sa kanya.
Yung iba sa inyo, kung meron kayong connection ngayon, it could be yung connection ninyong mag-end kasi may mga past traumas, karmic connections or whatsoever na kailangan pa kayong pagdaanan, etc. But anyway, for those of you in a twin flame connection, may mga stages yan. Kapit ka lang. Mahirap talaga yan. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon, guys. Sana nakakuha ka ng message dun sa reading ko. I love you all and bye-bye.